Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Dinala ka sa church ngayon. Ayan. Kasi para po sa ating lahat ang mensahe po ng Diyos. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Mas maraming salamat po sa bagong taon na pinagkaloob niyo po sa amin, sa bagong pagkakataon na lumapit sa iyo, pakinggan ang iyong mga salita. Tulungan, Panginoon, na masunod ang kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat po na mahal mo kami noong pa man, Panginoon, at niligtas mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Maraming salamat na mag-uwing sa bagong taon, may plano po kayo sa aming buhay. Pabanal ng Espiritu, dalangin namin na kayo po yung maging aming guro. Ituro niyo po sa amin ang iyong katotohanan at tulungan mo po kami na tanggapin ang iyong mga salita ng may pananampalataya. Gabayan niyo po kami sa oras na ito sa aming pakikinig. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at pagtiwalaan ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Ito po yung unang mensahe ko po no, sa 2026. No? New Year. No? Yung iba po, ang isip nila sa New Year ay reset. Tama ba? Pag sinabing reset, ulit. No? Ang isip po nila sa bagong taon, ulit. Kasi panibagong January, panibagong calendar. Lahat po ba kayo may calendar na sa bahay na bago? Panibagong schedule, goal, at mga plano. Noong Friday po, tinanong ko yung mga seniors po, di ba? Sabi ko, pag po mga seniors na, ano po nararamdaman yung pag New Year? Kasi siguro po iba yung pakiramdam pag bata ka pa, pag matanda na. Pero ang sabi nila, masaya pa rin sila pag bagong taon at pinapanalangin nila na magkaroon pa sila ng mahaba pang buhay para mapaglingkuran pa nila ang kanilang pamilya. No? Kasi hindi po talaga natatapos yung kanilang paglilingkod sa kanilang pamilya. Pero ang tanong ko po, what is new in the new year? Ano po bang bago sa bagong taon? Kasi pagkatapos po ng putukan, ng mga fireworks, pag-ising mo ng umaga, yung problema mo pa rin. Tama ba? Yung mga iniisip mo, yung mga concern mo pa rin. Yung sakit mo pa rin. Yung mga taong tinitiis mo, sila pa rin yung taong nakakasama mo at tinitiis mo. Yung trabaho mo, pareho pa rin. Tama po ba? Sa totoo wala naman po talagang bago sa bagong taon. Pero ang iniisip po ng mga tao ay reset. At hindi po natin alam kung itong bagong taon ay panibagong taon sa atin or huling taon na para sa atin. Alam niyo po, nakakatawa kaninang umaga, nagbababa po ko ng gamit dito sa taas, no? Tapos, hindi aksidente na bangga po ko ni Mary Jane. Munti ka na po ako mamulag dito sa pababa. Totoo po, natakot talaga ako kasi, pero nilagtas po ako ng Diyos kasi mag-share po ako ng message. Ngayon, sabi ko, Lord, thank you, hindi pa ito ang huli kong bagong taon. Pero sa katunayan, ang Biblia, ang tinuturo po sa atin is hintayin yung totoong New Year. Sabi niyo nga, the true New Year. At yun po ang pagbabalik ni Jesus Kristo. Dahil sa pagbabalik po ni Jesus, hindi na po tayo maghihintay ng panibagong taon pa. Dahil tayo na po ay mananatili sa kanyang kaharian magpakailanman. At tayo po ay mabubuhay magpakailanman in our eternal life. And this is the true New Year. Ito po yung dapat po natin antayin. Ayun din po yung sinasabi ng ating mensahe ngayon. Ang ating pong mensahe ay mababasa natin sa aklat ng 2 Pedro. Si Pedro po ay isa sa mga alagad ni Jesus. Sinulat niya po yung 2 Pedro upang bigyan po ng kalakasan ang iglesia at bigyan din po sila ng babala. Sa panahon na yun, lumipas na po na si Jesus ay umakyat sa langit, nagpahayag ang mga tao ng mabuting balita at marami rin pong tumanggap kay Jesus at naging mga Kristiyano. At ang pag-asa po nila ay ang muling pagbabalik ni Jesus. Kaya lang, yung mga apostol po, unti-unti na silang tumatanda at namamatay. Pero, hindi pa po bumabalik si Jesus. Kaya po maraming mga false teachers na nagtuturo. Totoo ba? Darating pa ba si Jesus? Kung babasahin niyo po yung sa verse 4 ng chapter 3, sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba?
Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Darating pa ba si Jesus? Kung sila po noon nagtatanong, paano pa po tayo ngayon? Parang ang tagal na, parang darating pa ba? So marami pong nagtuturo o nagde-deny ng pangakong ito ng Diyos. Kaya sa aklat na ikalawang Pedro, pinaalala po sa kanila ni Pedro kung paano po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. At yun po yung quiet time natin ngayong week, no? God created everything sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At sa panahon naman ni Noah, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig at ito rin ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi po ni Pedro, by the same word, the present heavens and the earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and the destruction of the ungodly. Sabi po sa Tagalog, nananatili ang mga langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa ng masama. Katulad kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang mga salita, nilikha niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nagunaw ang mundo sa panahon ni Noah sa pamamagitan ng baha at nagsimula ulit at ang sabi ng Biblia tayo ang darating ang paghuhukom at magugunaw ang kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng apoy. At ito ay mangyayari ayon sa kanyang salita. Ang memory verse po kanina namin sa Sunday School, ang salita ng Diyos, hindi kukupas, hindi mawawala, kundi mananatili magpakailan man. Kaya po para sa ating mga members, para po sa mga Kristiyano, ang challenge po sa atin ng Panginoong Diyos is to begin with end in mind. So, ayun po yung challenge po sa atin ng Panginoon. Habang sinisimulan po natin ang bagong taon, isipin din po natin na darating ang katapusan. Ang araw ng muling pagbabalik ni Jesus. At ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam kung kailan po ang araw na ito. At yung uncertainty po o yung hindi natin pagkaalam, hindi po nagkukos sa atin ng takot. Sa halip, ito po ay nagbabago sa ating pagkatao. Naintindihan niyo po yung nais sabihin ni Pedro? Darating po ang totoong bagong taon. At yun po ang muling pagbabalik ni Jesus. Kung saan darating ang kanyang paghuhukom at kaligtasan para sa lahat ng taong naghihintay sa kanya upang sila ay manatili sa buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung tanong ni Pedro sa mga tao. Basahin nga po ninyo para magising po kayo. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Sa Tagalog po, yamang ang lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Ano nga ang pagkatao ang nararapat sa inyo? Ayun po yung nais nating tanungin sa ating sarili. What kind of people are we ought to be? Hindi po sinasabi ni Pedro, ano ba ang dapat mo ang ma-accomplish bago tumating si Jesus? Kundi, anong klaseng tao o pagkatao ang dapat meron ka? Dahil alam mo, darating ang totoong New Year, no? Ang kanyang huling pagbabalik. At ano pong sagot ni Pedro sa verse 11? Sabi po niya doon sa verse 11, wala dito, no? So, balikan ko po yung verse 11. Basahin po natin. Ang magiging wakas sa lahat ng mga bagay. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyo maging magka-Diyos. Paano po tayo daw mabuhay? May kabanalan at magka-Diyos. Ano po bang itsura ng buhay na may kabanalan at magka-Diyos? Madali pong sabihin, mabuhay ng may kabanalan at maging maka-Diyos. Paano po ba nakikita sa isang tao ang buhay na ito? Yun po yung ipapaliwanag sa atin ni Pablo. Bilang mga taong we begin and end in mind, ano po yung bakas or arc sa buhay natin sa ating simbahan? Una po, sabi dito, we are to be people looking forward with hope. People looking forward with hope. Nasabi ni Pedro sa mga
katunayan, ang history ng mundo ay gumagalaw patungo sa future na ipinangako na ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 13, subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Sa English po, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Sabi dito, no, we are looking forward. Pag sinabi pong looking forward, ano ibig sabihin? Inaasahan natin, no? Nang may pag-asa ang pagdating ni Jesus. At sabi niya sa verse 12, habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw. Ano po dapat ginagawa natin? Naghihintay, or we are looking forward. As you look forward to the day of God and speed its coming. Ang tanong ko po, ngayong 2026, ano po ba ang inyong nilulook forward? Ano po ang inyong inaasahan? Siguro, ilan po sa atin, sino mga estudyante? Wala nang estudyante? Isa po siguro na nilook forward natin bilang mga estudyante, ang ating graduation. As sa ating church, mayroon mag-graduate this year. Taas po kamay. Oh, Zion and teacher Dana. At dahil nilook forward mo ang inyong graduation, which is in future pa, no? Ito yung nabibigay sa iyo ng lakas. Mag-aaral ako mabuti kasi malapit na ako graduate. Unti na lang, sikapin ko na hindi na ako susuko kasi malapit na ako graduate. Ibig sabihin yung pag-asa na nilook forward mo, yung inaantay mo, yung nagbibigay sa iyo ng panibagong pagkatao. Tama po ba? Sino dito naglo-look forward na magpagbakasyon ngayong taon? At dahil gusto magpunta sa probinsya, yung mga nanay talaga gusto makauwi sa probinsya, no? Gusto pupunta ng ibang bansa. Wala, no? And because you're looking forward, no, sa bagay na iyon, anong gagawin mo? Ay, mag-iipon ako ng pera kasi ang pag-asa ko ay pupunta ako, magbabiyahe ako. Ganon din po, no, yung hope po natin for future will always shape how we live in the present. Yung pag-asa po natin, yung siyang nag-shape po sa buhay natin na meron ngayon. Dahil ang pag-asa po natin is a new heaven and a new earth, yung buhay po natin ay magiging iba. Kaya ano po yung sabi ni Peter, what other people are you to be? People who look forward with hope. Kaya kahit po maraming problema, tama ba? Sino walang problema? Kahit po may sakit, kahit po masama pa po yung ating loob o pagod po tayo, every Sunday, nandito po tayo sa church. Bakit? Kasi we have a hope. No? We have hope. Meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Na yung pag-asa na to, hindi niya inaalis yung mga problema natin. Tama ba? Pero yung pag-asa na to, yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy. Kaya po kayo nandito kasi alam ko ang inyong pag-asa ay nasa Diyos. Kasi Sunday, pwede akong magtrabaho at kumita ng extra money, tama ba? Pero ginagawa po ninyo yun para sambahin ang Diyos dahil ang inyong pag-asa ay nasa Kanya. Tama po ba? Yung mga estudyante na wala pang Sunday kasi busy. Mali, no? Unahin po ninyo ang Diyos dahil ang kanyang pag-asa ay nasa Kanya. Tama po ba? Ang inyong pag-asa ay nasa Kanya? No? If our future is secure, dahil sa pangako ng Diyos, yung security na po yun ay makikita po sa ating buhay. Tama po ba? At sinabi ni Pedro na ang pag-asa po natin, hindi lang siya idea, hindi lang siya future event, kundi our hope is alive. Sabi mo, our hope is alive. Sabi niya po sa Biblia, maliit, ako na lang po magbabasa, no? Unang Pedro 1, chapter 1. Pasalamatan natin ang Diyos, kung basa niyo po, basahin po ninyo, at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin,
Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, di kukupas at inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ano po meron tayo? Buhay na pag-asa. A living hope. Dahil po, si Jesucristo ay buhay. O muli na buhay. Our hope is alive because Jesus is alive. Because He lived. Can face tomorrow. Because He lived. All fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lived. Buhay po ba ang ating pag-asa? Buhay po. Kaya kahit kung anong dumating sa 2026, mananatili pong buhay ang ating pag-asa. Tayo po ay magpapatuloy sa pagsamba, sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil buhay po ang ating pag-asa. Amin po ba? Sabi po sa verse 12, as you look forward to the day of God and speed its coming. Sabi ni Pedro, sa verse 12, sa Tagalog po, no? Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti na dumating agad. No? So, ang utos sa atin ng Diyos, pabilisin nyo na yung pagdating niya. Speed its coming. Kasi anong sabi ng mga tao? Hindi na yan darating. Kasi nga, ang tagal na lumipos, namatay na sila, Pablo, sila Juan, wala na, hindi na yan darating. Pero sabi ni Pablo, darating siya dahil ito yung kanyang sinabi. Ang trabaho nyo, maghintay at madalain ang kanyang muling pagbabalik. Ipinalawanag po ni Pedro ang dahilan kung bakit hindi pa po dumarating si Jesus. Sabi po niya sa verse 9, basahin po mga ninyo, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Yung delay ng Panginoon is His patience. Binibigyan niya po ng pagkakataon ang lahat ng tao na magsisi sa kanilang kasalanan at maligtas. At dahil umaasa po tayo sa pag-asa ng muling pagbabalik ni Jesus, dapat po nakikibahagi po tayo sa gawain ng Diyos na maraming tao ang magsisi sa kanilang mga kasalanan at maligtas. Paano po natin yung magagawa? How can we speed Jesus coming? Kapag po nabuhay tayo ayon sa kanyang salita at ibinahagi po natin ang mabuting balita. So what is your goal for this 2026? Speed Jesus coming by sharing the gospel. Yung patience po ba ng Panginoon, ang kahulugan niya ay kaligtasan. Kasi sa pamilya mo, meron pang hindi kumikilala kay Kristo. Kaya hindi pa po dumarating si Jesus. Mapapahamak po sila sa pagdating ni Jesus kung wala silang pananampalataya sa Kanya. Yung mga kapitbahay mo, mga katrabaho mo, mga kamag-anak mo, malayo pa sila sa Diyos. Hindi nila kilala si Jesus. Kaya ang tanong po, will you participate in sharing the gospel ngayong taon? Magbabahagi po ba kayo ng mabuting balita? Mag-invite ba kayo ng inyong mga kaibigan kay Jesus? Para po dumating si Jesus, gawin po natin ang ating part. Tama po ba? Speed His coming. Ano pong klaseng taong nararapat sa atin? Bilang nangihintay natin ang true New Year? People who are looking forward with hope and speeding Jesus
Him. Sabi po sa verse 14, "So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him." Sabi sa ESV po, "Therefore, beloved, since you are waiting for this, be diligent." So ano po yung klaseng taong dapat maging tayo? People, diligent, and at peace with Him. So ang focus po niya is we have peace with God. Paano po ba tayo nagkakaroon ng peace with God? Ibig sabihin po, meron po tayong right relationship with God. Tamang relasyon po sa Diyos. Dahil po sabi ng Biblia, basahin po nga ninyo, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus." Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We are at peace with God. Meron po tayong mapayapang ugnayan sa Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa. Hindi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Yung peace po, hindi natin yan na-achieve kung tinatanggap po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan or at peace with God kapag meron po tayong relasyon sa Panginoong Hesus Kristo. If we believe in Jesus. Kayo po ba ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Katulad po nung sinabi ni Pastor kanina, no? Balita po, sabi sa balita, 4 people died, no? Kahapon, dahil po sa Nazareno. 4 people died, ito yung latest. 849 given medical help. At ilang pong mga deboto yung dumating? Grabe, 9,640,000. Siguro by average, so, yung sumali po sa event no Friday and Saturday. Hindi ko po alam, no? Kasi marami din po mga Facebook friends na nagpo-post sila. Ito po yung mga Facebook friends, may mga posisyon sa gobyerno, mga matatalinong tao. Pero nandun po sila kahapon. And then they are explaining, hindi kami sumasamba sa imahe. Kundi hindi ko po ano po yung pag-asa na meron sila. Ano po yung pag-asa? Bakit po nila ginagawa ang bagay na ito na nagdudulot pa po sa kanila ng kapahamakan? Ngunit sa katunayan, kailangan pa po ba itong gawin? Kailangan pa ba? Hindi na. Kasi sapat na po yung ginawa ni Jesus sa krus para iligtas ka at para magkaroon ka ng kapayapaan para sa kanya. Tama ba? Sapat na po yung ginawa niya sa krus. Kaya naiisip ko, no, nakakalungkot kasi isipin niyo po, 9 million people, hindi po nila nauunawaan ng nais ni Jesus para sa kanila. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Kaya pinaalala po ulit ni Peter, sabi niya sa verse 15, "Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas." Why is the reason Jesus not yet come? Kasi marami pong tao ang malayo sa katotohanan. Sabi sa verse 15, "Bear in mind that our Lord's patience means salvation." Marami pa po ang taong walang kaligtasan at hindi po nakakaunawa sa katotohanan. Kaya po kung kayo po pinangahawakan niyo pa rin po sa inyong buhay ang inyong mga gawa, inyong mabubuting gawa, at kung pinangahawakan niyo po ay mga Diyos-Diyosan, panahon na po para bitawan niyo po sila at magtiwala po kayo sa Panginoong Hesus Kristo. Yung patient ng Panginoon is also His grace para po sa atin upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Paulit-ulit binabanggit po ni Pedro, no? God is patient. Tama po ba? Grabe po yung pasensya ng Diyos na nais na lahat ay makakilala sa Kanya at maligtas. Ang tanong ko po, minsan ang Diyos po patient, pero tayo
impatient. We are not. Gusto po natin makita sa mga tao, mabilis po silang sumunod. Mabilis po silang lumago. Kapag in-encourage natin sila tapos hindi po sila nakikinig, we easily give up. Ayoko na. Hindi ko na yan invite. Ayoko na yung intindihin. Ayoko na. Pero pag-isipin po, God is patient, no? Yung patience na po means salvation. Kaya ang panalangin ko po para sa 2026, yung patience, yung grace that we receive in the Lord Jesus Christ, we extend it sa ibang tao. If you are leader sa Bible reading at ayaw makinig ng inyong mga group, ano gagawin po natin? We pray for them. Tama po ba? Pakita po natin yung patience and grace na natanggap din po natin sa Panginoong Jesus. Tama po ba? So I pray ngayong year, we encourage one another kasi mahal po natin ang Diyos at ang isa't isa. Huwag po kayong maging impatient. Po, tama po ba? Because God's patient means salvation. Ganon din po sa mga taong ini-invite niyo po sa church o nais niyong bahagian ng mabuting balita. We pray for them and magpasensya po kung hindi pa po sila nagbubukas na kanilang puso at pinto para sa mabuting balita. Patuloy po tayong kumilos para sa Panginoon kasi God is patient in saving, in shaping, and help us grow in our salvation. Kaya ano po huling lesson po natin? What kind of people are we ought to be? We are to be people growing in grace and knowledge. Sabi po ng Biblia, basahin po ninyo, sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabi po sa English, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. What are we? Ought to be people who are growing. Sabi niyo nga po, growing. Lumalago. Alam niyo po ang bata, natural sa kanya ang lumaki. Hindi niya po pinag-iisipan, pero siya ay lumala. Kaya halimbawa po yung pamangkin ko po sa bahay, no? Habang patagal ng patagal, pataas ng pataas yung gamit namin. Kasi pataas na basta po niya na abutin natin kailangan pag-isipan is beyond our control kung gaano lang tayo kataas. Hanggang doon na lang talaga. Pero may mga taong biniyayaan na sobrang mas mataas pa kesa sa atin. Pero when it comes po sa intellectual growth and skill growth, kailangan po natin ng pagsisikap. The more effort na bigay natin, the more growth na meron po tayo. Kung gusto mong gumaling kumanta, may chance ba? Kung gusto mong galing kumanta, pwedeng ma-practice, no? Or kung gusto mong gumaling sa career na meron ka, kailangan ng effort, no? Ganun po ang kailangan. I think ganun din po pagdating sa ating spiritual growth. Hindi siya mangyayari ng basta. Tama ba? Kung wala tayong ginagawa. It is unintentional effort. Kailangan po natin maging diligent, no? Na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya meron po siyang binigay sa atin ng mga spiritual exercises, spiritual discipline. Alam niyo po ibang tawag sa spiritual discipline. Ang tawag po ay discipline of grace. Sabi niyo nga, discipline of grace. Kaya napansin niyo ano sabi ni Pablo, ay ni Pedro? Grow in the grace. Ano po na una? Grow in the grace bago po yung kanyang knowledge. Kasi yung paglago po natin sa Panginoon ay hindi po manggagaling sa sarili lang nating kalakasan or effort, kundi sa pamamagitan po ng grace. The foundation of our growth is grace. Ano po ibig sabihin ng grace? Ibig sabihin ito yung hindi tayo karapat-dapat, pero pinagkaloob po sa atin ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Ito po yung regalo sa atin ng Diyos. Maging ang ating kaligtasan ay grace. For you are saved by grace, and we will grow by
grace po ng ating Panginoon. Sabi po ng ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Paano po tayo nagiging matuwid sa harap ng Diyos? Ito po ay dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. We are holy and righteous before God not because of what we do, but because of what Christ has done. Ano yung ginawa na ng Heso Kristo para sa atin? No? Sabi dito, Christ's righteousness is already ours. Tinanggap na natin nung sumampalataya tayo sa Kanya at yung kapangyarihan ng Diyos yung magpapanatili po sa atin sa paglago. Yung grace daw po ng Panginoon, hindi yan parang dumadagdag. Kasi ano po yan? Sabi, infinite. Kaya sabi po ng isang writer, basahin po nga ninyo, we are already in the oceans of grace. We cannot be in a deeper sea, but we can grow now that we are in it. Natanggap na natin yung kagandahang loob na sumampalataya po tayo kay Kristo. Kaya pwede po tayong lumago sa ating pananampalataya. Ako rin po minsan, ilang taon na po akong Kristiyano. Minsan iniisip ko, parang hindi na yata ako lumalago. Yung alam ko last year, yun din yung alam ko. Yung pagbabago ko last year, parang yun din yung pagbabago ko. No? Minsan iniisip ko, yung paglago ko ay dahil sa sarili ko pong pagsisikap. No? Nandito na ako sa edad na to, alam mo yung mga ibang kasabayan ko naglilingkod sa Panginoon, nagpatayo na sila ng church, nag-mission na sila sa ibang lugar. Wala pa po ako nagagawa. Minsan I measure my own growth sa sarili ko po, kakayahan. Pero hindi ko po naunawaan that growth is God's work. Ang paglago po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang ating pong part ay magtiwala at dumipende sa Kanya. Because we make real effort, but God is the one who make us grow. Kaya sabi dito, growth is measured by dependence on grace. Araw-araw po tayong lalapit sa Diyos at sa Kanyang kagandahang loob dahil siya po yung magbibigay sa atin ng paglago. Naiintindihan niyo po ba? At pangalawang bagay, sabi dito, we grow in sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob at knowledge of our Lord Jesus Christ. Yung una, grace. Pangalawa, knowledge or katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, hindi sapat na meron po tayong pinaniniwalaan. Sabihin mo, hindi sapat na meron akong pinaniniwalaan. Dapat kong paniwalaan kung ano ang tama. Tama ba? Hindi lang sapat na meron kang pananampalataya. Dapat naiintindihan mo kung ano ang tama na iyong pinaniniwalaan. Kaya po sabi sa John 17 verse 3, basahin po ninyo, now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at si Jesu Kristo na iyong isinugo. This is eternal life. It is knowing Jesus. Tama po ba ang pagkakilala sa Panginoong Jesus? Ang motivation po natin sa paglago ay ang pag-ibig natin kay Kristo. Knowledge is not competition. Knowledge is a relationship with God. Yung church po natin, pinagpala po tayo kasi napakanap ating pagkakataon makilala ang Diyos kasi meron po tayong Bible programs. And these Bible programs, ang goal po natin ay hindi lamang mag-increase ang ating knowledge, kundi upang makilala natin kung sino si Jesus. Kasi sabi dito, this is eternal life, to know you, Jesus Christ. So yung pagbabasa ng Biblia, hindi siya ginagawa tayo
bilang mabuting Kristiyano, kundi inilalapit po tayo sa mabuting Diyos na si Jesus na siyang nagbabago sa atin. Naunawaan niyo po ba? Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi ibig sabihin mabuti na tayong Kristiyano, kundi inilalapit tayo sa mabuting Diyos na siyang nagbabago po sa atin. Naunawaan po? Kaya ngayong week, kung hindi mo po nasunod yung Bible reading program, pwede po kayong magsimula ulit. Kasi may grace po ang Panginoon para sa atin. Yung iba po talaga, they grow fast. Some grow slowly. Some mabagal. Some napapagod. Some nagsisimula pa lang. Pero tandaan po natin, God's patience means salvation. Yung pagtitimpi ng Diyos, ibig sabihin po ay kaligtasan. Ano pong salita ng Diyos para sa ating simbahan? Wala yung verse. Basahin ko po. Ephesians 4 verse 15. Kung meron po kayong Biblia. Ephesians 4 verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Instead, speaking the truth in love, we will grow. Sa Tagalog, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na isang ulo ng lahat. We speak the truth in love. Kapag po tayo sa ating simbahan, lalago po tayo sa pamamagitan po ng ating pag-ibig. So, tutulungan po natin ang iba, itulong po natin yung katotohanan para hindi saktan sila o i-condemn sila, kundi para maintindihan nila yung katotohanan at sila po ay gumaling. At bawat po isa tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ang growth po, hindi siya optional sa ating mga Kristiyano. Dapat po lahat tayo ay lumago. Huling bahagi na po. Nakita niyo po yung picture? So, si Marcos, mas pamangkin ko po, mahilig siya manood ng mga insect. So, habang nanonood po siya ng insect, ang dami ko pong natututunan. Halimbawa po, yung insekto, meron na po silang tinatawag na molting or shedding ng skin. Kasi po yung kanilang mga buto, hindi katulad ng tao, tayo po merong fixed shape, di ba? Tayo po ay merong spinal cord. Sa kanila daw po, meron silang tinatawag na exoskeleton. Tapos, yung shape po ng katawan nila, base lang po doon sa skeleton na meron sila. Ibig sabihin, limited lang po yung paglaki nila. Hanggang doon na lang. Kasi matigas yan, hindi na sila pwedeng lumaki. Para po sila lumaki, meron po silang tinatawag na molting or shedding. Kung saan, ito nyo na ba to? Na iniiwan po nila yung dati nilang balat, tapos napapalitan, tapos lalabas na po sila doon. At pwede po silang chance na lumaki. Ano pong nangyayari? Naiiwan po yung kanilang balat. Parang spider pa rin or yung insekto pa rin, pero wala nang laman. Yung mga langgam, ganun din, di ba? Meron po silang, yung mga alay, parang malaking langgam. Pakita nyo, kala nyo patay, yung pala. Iniwan na po yun na katawan kasi they are molting. Ganun din po sa ating spiritual life. Para po tayo ay lumago, kailangan po natin yung iwan, yung dati po nating buhay. Kasi kung mananatili po tayo doon, hindi po tayo lalago. Hindi lang po tayo tinawag na maligtas, kundi magbago ng Diyos. Iwanan na po ninyo ang inyong makasalanang buhay at hayaan po ang Espiritu Santo ang magbago po sa atin. Ano po yung tao na dapat tayo maging? People who are growing in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Na-amaze lang po ako na pwede na sila ulit lumaki. Alam pag hindi po sila umalis dun sa dati nilang balat, matay po sila kasi hindi po sila lalago. No? Kaya nais po ng Diyos na tayo po magpatuloy sa paglago sa Kanya. At tutulungan po tayo ng banal na Espiritu na pinagkaloob niya po sa atin. Ano po yung question ni Peter? Because we are waiting for the new year, true new year, the coming of Jesus Christ, what people are ought we to be? Una, people who are, wala kalimutan yun ha? Looking forward with hope. People who are
people who are growing in the grace and knowledge of the Lord. At yung paglago po natin ay hindi po para sa atin, kundi para po sa glory ng Panginoon. Kasi ano po sabi niya? Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. To Him be glory both now and forever. Amen. So nakita niyo na po, meron na kayong goal ngayong 2026. What people are ought we to be? Anong Kristiyano o mga tao dapat tayo maging? Salamat po sa Diyos sa Kanya itinuro sa atin. Ano po tayo nalago sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon sa atin? Maging patient po tayo sa isa't isa. Mahalin po natin ang isa't isa. Sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong katatahanan, sa iyong mga salita. Maraming salamat po ng aming paglago, ang aming pagbabago ay pinagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami that we depend on grace. Lumapit po kami sa inyo. Kung kami po ngayong unang linggo, ikalawang linggo ng bagong taon, nagkamali na kami, tulungan niyo po kami na tumayo ulit, magsimula ulit na sumunod sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na sa aming paglago, iwanan na po namin yung dati naming pagkatao, dati naming buhay na nagtutulot sa amin ng pagkakasala. Tulungan niyo po kami na palaging umasa sa pagdating mo, sa pangako mo, sa langit na binigay mo para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na yung pag-asa na buhay na meron kami, magbigay sa amin ng kalakasan na sumunod sa iyo kahit anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. O banal na Espiritu, kayo po yung kumilos sa amin that we can become people who are holy and godly before you, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming